Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nakalata po si Ping Lacson. Sabi dito sa report, members of the House of Representatives who voted to impeach Vice President Sara Duterte are now being linked to the alleged multi-billion peso flood control scandal. Senate Blue Ribbon Chair Ping Lacson questioned why whistleblowers named only impeachment signatories, fueling doubts of a political spin behind the expose. Yan o. Nakita na ninyo? Nakalata po si Ping Lacson. Bakit daw ang mga sabit lang, mga congressmen na signatory sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Sabi yan ni Ping Lacson. Kaya duda siya, lalo na po sa Senado. Kaduda-duda, mga kababayan sa Senado, yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Marcoleta, walang senador. Tinanong ni Jingo Estrada, may senadora niya, wala niya, safe ka na. Hindi pa pala safe. May political spin na niya, sabi ni Ping Lacson. Kaya po, nang kudita sa Senado, change in leadership po, pati sa Blue Ribbon, hindi pumayag siya, no? Hindi pumayag si Tito Sen na maging, star witness, yung pamilya Diskaya. Yan, sabi rito, Senator Soto on Diskaya being state witness. Antigo na ako dito. Dito ako tinubuan ng Tahid, 1992. Alam ko na ang maniobrang yan. Mabuti na lang ako ang Senate President. Hindi ko alam ano gagawin ng iba. Gusto na I start with the wrong foot. Awayin ko agad yung House of Representatives. Yung ba gusto nila? Tapos pakawalan ko agad yung mga Diskaya. Yun ang gusto nila. Ay, hindi pwede yun. Antigo na ako rito. Dito ako tinubuan ng Tahid, 1992 pa. Alam ko yung mga manyobrang yan. Okay. So, alang papayag ako na gawin nating state witness or bigyan ng immunity. Binibigyan ng immunity. Kaya, teka muna, sabi ko, nung iabot sa akin ng Lunes ng gabi, na ako na ang Senate President, mabuti na lang, ako na yung Senate President, di ko alam kung ano gagawin ng iba. Ay, hindi ko pwedeng pirmahan yun. Sabi ko, kailangan i-refer muna ito sa Blue Ribbon uli. At alam ko kasi kinabukasan, papalitan namin siya. Alam kong si Senator Lacson na uupo. Sabi ko ba't minamadali? Ba't minamadali ang paggagawa nito na state witness kung ano-ano pa lang yung sinabi. At nung pagdating doon sa House na testimony niya, number 1 na kagad si Vico Soto, nag-testify si Mayor, sabi, napakasinungaling daw ng mag-asawang yan. Lahat daw na sinasabi, walang totoo. Kilalang-kilala niya dahil ang tagal sa Pasig at saka yung mga mga kontrataro sa Pasig dati bago siya umupo, sila may hawak puro daw palpak diba? So ba't papayag akong bigla? Are you inclined to believe booking yung agenda ng kampo ng mga Duterte? Umamin po si Marcoleta na siya yung nag-brought up ng idea na maging state witness yung mga Diskaya. Para ipagtuturo mga kababayan yung mga congressman na kalaban nila sa politika. Kaya nagtaka si Ping Lacson po, bakit niya yung mga pumirma ang mga nasabit? Yan Ping Lacson question why whistleblowers name only impeachment signatories, fueling doubts of a political spin behind the expose. Umamin si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, siniguro ko po talaga na sila'y voluntary na gagawa ng sworn statement. Kaya iyon pong kanilang emisary. Sinabi ko, kailangang sumulat muna sila na talagang gusto nilang magsalita at walang halong pagsisinungaling ito. At yun ang opsyon na gusto nila. At narinig nila yung aming pinafloat na opsyon na sila'y lumabas bilang isang witness, state witness, sabi po ni Marcoleta. Di huli sa bibig. Buti na lang po na booking yung kanilang agenda. Kaya ito, sabi ni Boyeng Rimulya, is not inclined to put Diskayas under witness protection program.
Unang-una, yung request po ni Marcoleta, hindi po pinirmahan ni Tito Sen na isa ilalim sa Witness Protection Program ng DOJ, yung pamilya Diskaya. Yung sabi ni Boying, the Diskayas must give truthful testimony, not just a selective one, and to return any ill-gotten gains as restitution. O ngayon, si DLG Secretary John B. Crimolia nagsabi na, if there is one thing President Marcos is serious about, it is ending the cycle of corruption in the government. Tatapusin niya talaga. Papanagutin niya ang lahat ng sangkot sa korupsyon sa flood control project lalo na. My best guess niya, sabi ni John Bic, is hindi lalagpas, hindi matatapos ang 2026. Marami nang makukulong. Magugulat kayo dito. The instructions were given. The mandate is clear. The objective was laid out. Matatapos ito. Dagdag pa ni John B. Crimolia. Kaya baseless po ang mga protest rallies na sa basa natin mga kababayan nakikisakay. They want to hijack the issue of fighting corruption. Gusto nilang magbida-bida. Sila yung totoo na nakikipaglaban sa korupsyon. Mismong yung ating Pangulo, ang nangunguna po kasi in-expose niya una doon sa SUNA. Sabi ng ating Pangulo, sa mga senador at congressmen, maya naman kayo. Sino pa man ang gustong patamaan noon ng ating Pangulo, kundi yung mga congressmen at mga senador, maya naman kayo. In that statement mga kababayan was not empty. Bakit? Ang sinunod niya na gawin, binuksan niya yung website, nilaunch niya, sumbong sa Pangulo. Then sunod-sunod yung ginawa niyang inspeksyon. Doon na-discover yung mga flood control projects na anomalos, guni-guni. Ito na tayo ngayon. And in fact, ngayon ang latest na balita mga kababayan, pati yung DOJ, NBI, magsasagawa na rin po ng pag-iimbestiga para sigurado. Ito yung latest na balita. Boying says plunder, malversation raps eyed in NBI flood control probe. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla revealed that the NBI's finding point towards possible plunder and malversation charges with cases expected to be filed very soon. When asked what kind of cases, he replied, "We'll see if we can file plunder. Malversation, meron for sure." Ang DOJ ay bumuo na rin ng special composite team, mainly composed of forensic financial analysts from the NBI to conduct an extensive forensic accounting investigation. To ensure transparency, the DOJ is also encouraging the public to come forward with any information related to the projects. The department has also issued Immigration Lookout Bulletin Orders or ILBOS against 43 individuals, including Department of Public Works and Highways, employees and contractors to ensure their presence in the country. Kasama po doon si Bunuan sa request mga kababayan ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon. So makikita ninyo ang sincerity ng ating gobyerno na linisin po ang bureaucracy. Una sa DPWH, laban sa korupsyon. Kaya nga po si Boying Remulla nag-apply po bilang susunod na ombudsman. Tinailan ng kaso ni Amy Marcos. Buti na lang po dinismiss ng ombudsman. Ito yung latest ngayon. Yan Ombudsman dismisses Raps versus Boying. Amy files motion for reconsideration. Makulit din itong si Amy Marcos. Itong kaso po in relation doon sa pag-deliver kay Digong sa ICC. Lat-lat pang personal nila. The dismissal, however, was without prejudice. In a legal context, a dismissal without prejudice means the case can be refiled. Following the reported dismissal, Remulla can now secure a clearance from the Ombudsman, a necessary step for his potential nomination to the vacant head position of the anti-graft body. Pero si Amy Marcos, nagmatunugan, sabi, immediately nag-file ng motion for reconsideration. Today, I filed my motion of reconsideration for the reconsideration of the joint resolution of the Office of the Ombudsman dismissing the cases against Secretary Boying Remulla.
Therefore, anya, Secretary Boyeng Rimulya still has a pending case before the Office of the Ombudsman. Any ombudsman clearance to the contrary is simply untruthful, and the people who will issue such a clearance are complicit in this deception. The case filed in March alleged grave misconduct, usurpation of judicial functions, and arbitrary detention against Rimulya and other officials in relation to the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to The Hague. An incident the Senate Foreign Relations Committee has been investigating noong panahon niya bilang chairman ng Committee on Foreign Relations. So very selfish mga kababayan, at isa lang yung gusto niyang paglingkuran, yung dating Pangulong Digong. But anyway, magaling naman pong DOJ Secretary at abogado itong si Boyeng Rimulya. Alam na niya yung kanyang mga gagawin.